Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, AFP mananatiling tapat sa konstitusyon. Mariing iginiit ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa kanilang mandato na ipagtanggol ang bansa. Ito'y sa kabila ng panawagan ng ilang grupo na bawiin ng militar ang suporta sa kasalukuyang pamahalaan. Giit ng AFP, ang kanilang katapatan ay nakaugat sa batas at hindi basta-basta matitinag ng mga panawagang taliwas sa kanilang tungkulin. Okay. May nabasa akong post kanina. Ano bang jar yun? Basta sabi, AFP on red alert sa gitna ng tuloy-tuloy o malawakang protesta laban sa korupsyon. So, tapos na yung nagkasunod, Black Friday, September 12, may protesta. Kahapon, meron na naman. Tiniming nila, birthday ng Pangulo. Ang malaki, yung September 21. But before September 21, meron pang September 17, 18, 19. Yung transport group naman, Manibela at Piston. Ako, malaking group ito. Sasagawa sila ng transport strike. Walang magbibiyahe as a form of protest sa talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya medyo tayo ngayon, I don't know how will I say it, medyo unstable. Kasi papaano kung hindi maiwasan itong taong bayan na galit. Example, September 21. Nagsusuot na yung mga atin, magsusuot na ng mask. Parang style Indonesia, Nepal, naka-mask yung karamihan. So anong binabalak niyan? Manggugulo na, mangsusunog na. So paano kung dumating na yung punto ng ganun, magkasakitan na? Anong mangyari? Anong gagawin ng ating pulisya at AFP? Nako, ako medyo nangangamba lang ako Kung ako ang iyong tatanungin, sana hindi mauwi sa kaguluhan ito. Sana hindi magkasakitan. Kasi nakaranas na ako niyan yung panahon ng Cory administration, nung sunod-sunod ang mga kudita sinagawa ng mga grupo ng kasundaluhan. Kasama ako niyan. The bloodiest kudita nung panahon ng Cory administration. December of 1989, mahabang kudita yan. Daming namatay. So kami, yung unit namin, batalyon namin, galing Mindanao, sumakay ng barko, kinumander ang barko from Nasipit to Cebu, siyang batalyon. So Cebu, yung unit namin. Tapos habang nagkakagera sila sa Manila, mga batalyon namin nasa Cebu naman. Kasi sabay-sabay na uprising. Kapag hindi nakialam ang US during that time, kasi nasa upper hand na yung mga rebel soldiers o yung mga nagkudita. Alanganin na ang Cory administration by that time. Ang ginawa ni Cory, tumawag sa US. So ang US nagpalipad ng kanilang mga jet fighters, persuasion flights. Yun na. Na-tilt na ang balance of power. Kaya natalo yung kudita noong 1989. Nakasama ko dyan. Ang daming
na perhisyo sa sundalo. Ang daming na discharge, ang daming nakulong. Kaya kung ako yung tatanungin, wag na, ang hirap. So paano kung mangyari sa Gupana may mamamatay ng sibilyan dahil hindi nakapagpigil ang pulis ba o sundalo, may namatay na sibilyan, yun ang delikado. Yung spark o ignite. Kagaya sa Indonesia, nung namatay yung isang delivery rider na nasagasaan ng police armored car, doon na lalong nagalit ang mga Indonesians. Paano kung magkaganon? Itong mga makakaliwa, mga lefties, yan ang expertise nila. Gagawa sila ng senaryo para lalong magalit ang taong bayan. So, ito na, God save the Philippines. Sana hindi maulit ang Nepal and Indonesian experience sa atin. Rally lang. Wala nang sakitan, wala na no. Okay, magbasa lang ako sa mga comments ha. Nads Alarba, tapat kay Romualdez, hindi sa konstitusyon. Noong December ba yun? Tawag. Anong pakialam ng Romualdez? Speaker na tatawagan niya ang Chief of Staff. Member ba siya? Kasama ba siya sa chain of command? Hindi naman So, kaya yun ang perception na parang siya ang commander-in-chief. Kaya ito, Nads Alarba, tapat kay Romualdez, hindi sa konstitusyon. Ronel Padayaw, 300 pesos lang ang halaga ng integrity at dignity ng mga opisyal. Pero sa grounds, galit. Noong election, May 12 election, anong nangyari? Mga men and women in uniform, sinong binutuhan nila? Karamihan, mga PDP. Ang kandidato ng alyansa, basura o ano to? Na iniduro. Ang nasa top 12. Galing kay PDP, tapos nakasingit mga independent candidates, nakasingit si Kiko Enbam. Ang alyansa, ang pinakamataas lang nila si Senator Ping Lacson, number 15. Ganun po ang sentimento ng men and women in uniform. Hindi lang sila makasalita dahil bawal, but pag sila ang yun. So sana walang mangyari. Yes, tapat sa Constitution, correct. Huwag lang tapat sa speaker. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan.